Okay, good morning. October 4. No? So, top-down analysis tayo, no? Kasi yung tanong ng karamihan, ah, saan ba pupunta yung market? Yung iba naman, paano ba ako papasok? No? And then yung iba naman, paano ko lalabas? Yung iba naman, anong oras ako magte-trade? Yan. Unang tanong is saan ba pupunta yung market? Ano? So sa ngayon, natapos na yung September based on the candlestick. Very strong yung candlestick natin. Bullish. Ayan. So, ibig sabihin, ang flow ng order is bullish order flow. Yun yung bias natin on a higher time frame. Yan. So, weekly, yan. So, last week, ayan siya. So, nung mag-breakout, eto siya. And then, on following week after the breakout, ayan, medyo lumiit yung mga body ng candle, but still, from previous week and this week, makikita natin na very strong pa rin yung body. And kung titingnan natin yung mga previous video natin, meron tayo ditong nilagay na if this is the consolidation, ano? Ito siya. So, pag pinatong mo doon sa all-time high, so, ito ngayon yung posibleng marating. At tumidiretso pa, di ba? Kung hindi naman natin dito kukunin at dito natin kukunin lang sa ito diyan, dito lang. Yan, diyan. At pinatong uli natin sa all-time high. So ito siya. Posibleng marating niya. And at the same time, ano ba yung mga lumalabas na mga lumalabas na news, ano? Basically, yung lumalabas na news is very very uncertain yung economics ng US, no? And recently nga may shutdown pa. So, kahit hindi naman natin basahin yung mga news na yan, automatic, yung USD is not okay. No. So, if it is not okay, the value of USD is bababa. Kaya lang, hindi naman bababa ang USD and at the same time, didiretso na yung gold pataas. Ayan, mapapansin natin, may mga retracement. Ayan. And the problem with this retracement, ang lalaki ng galaw niya. Kaya if you have a small capital, kailangan talaga you go lower time frame para makita mo kung anong gagawin mo para sa maliit na capital mo, anong oras ang pasok mo, kailan ka papasok, ganun. So remember, this is the fair value gap ng all-time high and hindi niya binabalikan pa. Hindi naman ngunit may fair value gap, babalikan niya. Especially the long term, the higher time frame na monthly. Hindi naman ibig sabihin babalikan niya kaagad yan. Pero posibleng balikan. Kaya lang, ang higher time frame kasi matagal. So, maaring balikan niya yan, kaya lang matagal, o maaring hindi na niya balikan yan, o maaring ilang buwan. Katulad nito, di ba, 1, 2, 3, 4, ayun, binalikan niya, binabalikan niya. Baba naman tayo ng daily. Ayan, sa daily, makikita natin yung mga galaw niya na pag titingnan mo ngayon dito, parang maliliit, pero malaki yan. Retracement na yan. Kung maliit ang kapital mo, ang hirap niyan, di ba? Yan. Pag sinukat mo yan, tulad nitong recent na to, no? That is already 800 pips. So, laki, no? Sa 0.01 lang yan, $80 na yan, ano? 0.1 pala, $80 na yan.
Kung 100 lang capital mo, di, wala na, ubus na. Itong weekly na to, papansinin nyo, ito lang ha, ito. Kung titingnan nyo yan, very bullish yan. Pero pag tiningnan nyo sa loob yan, yun yung isang dapat matutuhan ng ibang mga traders. Yan, daily, yan siya. So sa daily, ayun siya. Oh, yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Yung Lunes niya nag-break out from this all-time high on a daily basis ha. Parang inulit yung monthly dito. Fractals lang naman talaga. Ito parang ganito, yan oh. Break of structure, break of structure. Yan. So ibig sabihin ito indecision, ito mukhang babagsak pa nung isang araw di ba? Pero talagang yung bullish order flow, ayan. If you put a line here, parang moving average, talagang tumataas. The problem talaga lang naman is, kailan ka papasok? From daily, baba tayo ng 4 hours. So sa 4 hours kasi medyo hindi ko magamit itong period separator na to ng maayos pag 4 hours. Kaya ang ginagawa ko, mas nag-analyze ako on the 1 hour. Bakit 1 hour? Kasi sa 1 hour, yung pagitan nung bawat period separator na yan, daily, isang araw to. So this is Friday, this is Thursday, this is Wednesday, and this is Monday yan. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So yung mga line na nakikita nyo is the line from the trading central. Yung blue line na to is the line from the weekly. So kung babalik tayo ng weekly, ayun siya, yun. Ayun, yung line na yun. So ibig sabihin, malayo na yung support ng monthly. Ang malapit na support yung weekly. Then we go back 1 hour. From Monday, makikita natin ito. Monday yan. Monday is very strong. Bullish. Diba? Ayun siya. Ayun. Yung mahaba na yun. Tapos susunod, may buntot sa baba. Susunod na araw, may buntot sa baba. Tumaas, may buntot sa taas. Bumaba, ayun yung buntot sa baba. Tapos nag-close dito. Magmula dito yan. At saka dito. Kaya yan ay green pa din. Pero may buntot sa baba. Ayun yung, ito siya, ayan. Ito, ayan, di ba? May buntot sa baba. The following day, maliit yung body, pero may buntot sa taas, may buntot din sa baba. Maliit nga lang. 1 hour, ayan siya. On Wednesday, ano nangyari ng Wednesday? Eto na. Ulitin ko ha, Monday, Tuesday, Wednesday, nag-open dito, tumaas, bumaba, konti. Kaya yung buntot niyan, nasa taas. So, ibig sabihin, seller rejection. On Thursday, nag-double top. So, sa iba kasi, double top, sign of reversal. Then, bumaba. Ayan. Na-break yung structure dito. Tapos, so, we're thinking,
ako man, niisip ko, this could be a lower high, pero hindi ganun kasi yung market. So, dapat mag-react ka lang doon sa pinapakita ng candlestick. And at the same time, may fair value gap dito. So, hindi nag-hold yung fair value gap. Ayan. Binutas niya yung fair value gap. Kaya nga lang, meron pa rin another resistance. Kaya lang kung pagbabasihan natin yung news, yung epekto kasi ng news sa price is long term. And remember, our higher time frame is bullish pa rin. So, most likely, pwede niyang butasin yan. Pero hindi sinabing bubutasin diretso. Maaring ito, magre-react na naman. Ayan. At susundin niya yung moving average na yan ng price. Ito kasing moving average is nanggagaling lang naman to sa price. Hindi yung price talaga is yung price is resulta ng moving average. No. The moving average is resulta ng mga close ng price. Kaya hindi pwedeng pagbasihan lang na yung price is magbabounce dyan. Anything can happen. Pwede mag-bounce. Pwede namang bumagsak uli. Mauntog sa resistance. Yun yung challenge lagi. Paano ako papasok? Nung karaniwan tanong ng iba. So, kung mapapansin nyo, itong mga time na to, ano ba yung time na to? This is the New York Times. Ito, London and New York, ayan. Ito, London and New York, ayan. Usually, sideways ang Asian. Yan, sideways yan. Laking sideways yan. Ito, sideways din to. So, if I may suggest, ang pinakamagandang trade talaga is New York. Yun nga lang, medyo mapupuyat ka. Kung may trabaho ka during this time, iwasan mo to. And then go for New York. Kasi sa New York, makikita mo na, lalo na kung bumababa ka ng lower time frame ng 30 minutes, mga pagdating ng London, 30 minutes, ayan, makikita mo na yan. London, mag-uumpisa na yan na mag-create ng, ayan, tulad nito, nagkaroon ng consolidation. Then breakout. Ayan. Ito, ganun din. No? Consolidation yan, kaya lang, patagilid. Tapos ito. Tapos bumagsak. Ayun, sabay ka na dito. So, ganun lang, no? Medyo, tingnan nyo lang, starting from London, tingnan nyo na, there is a consolidation katulad nito. And a breakout katulad nito. You can enter this trade. Yan. Yan. Kaya lang meron itong, alam ko kasi dito, meron 10 o'clock news, kaya nagkaroon ng ganito to. So, ito yung maganda. Sa mga baguhan, if you can avoid trading during high impact news, mas maganda. Iwas na kayo sa high impact news. Tulad yan, after the high impact news ayun na, nag-resume na uli siya ng pagtaas, then sideways. And then, by Monday, pwedeng ito, again, sideways na naman. And then, wait for 3 to 3, 4 o'clock, 5 o'clock, kung ano yung magiging resulta. Kung nasa work kayo, silip-silip lang. And then, pagdating na 9 o'clock, doon kayo mag-umpisa na maghanap ng inyong entry. Sa entry naman, pag enter ka, tulad nito, if you believe that the price will go up, punta ka ng 15 minutes. Ayun. If you're using the moving average, ito siya. Ayun. Ayan, pansinin nyo. Yung price ng yung EMA 20 sumampa na sa 50, yung 50 sumampa na sa 20, sa 200. So both 20 and 50 nakasampa na sa 200. Ang magiging problema nyo lang dito, tulad dito, nag-retrace. Yan, nag-retrace and then may rejection na yan. Ayun. Pwede na kayo makipagsapalaran pumasok yan. Lagi namang sapalaran ng pagpasok sa pagtitrade. And then if you will measure this is 67 or 70 pips. Aralin nyo to because eventually, pag naaral nyo na yung entry at ready na kayo for live account, doon na namin ituturo sa inyo yung isang strategy. Kaya lang kasi kung entry pa lang, hindi nyo na matutuhan and then ituturo namin ng sabay-sabay. Kaya
doon, inaalam na namin talaga kung sino talaga yung seryoso. Mm. At least, meron kayo, sabihin na natin 300, kahit naman 100, 200, at least seryoso talaga kayo na matuto. And at the same time, hindi naman pwedeng talagang laging spoon feeding ang pagtuturo. We gave you the canvas, we have videos in the canvas, try to watch the video. Pero kung doon, medyo wala tayong oras, siguro busy, mahihirapan talagang maintindihan paano pumasok. Yung binibigay ko from time to time is consolidated na to. Sa canvas kasi, naka-itemize. Medyo mahaba, pero yun talaga kailangan. Hindi naman maliit na pera yung ilalagay natin, kasi hindi rin malaking pera yung hinahangad natin. Pero kung maliit na effort yung ibibigay natin, mahihirapan natin makakuha kung ano yung gusto natin na malaking kikitain. So, thank you and good luck.